Lumuhod po tayong lahat at bigay galang sa Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kuntsing. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat kung magmahal, totoo kung mangusap. Dakilang walang kapantay, noon, ngayon, at magpakailanman. Kung susuriin lamang ang kanyang ginagawa, kay hirap ng liripin at di kayang isipin ng katauhang pag-iisip lamang. Kaya't halina mga minamahal, patuloy niyo saliksikin ang kanyang karunungan at kababaang loob ay inyong ibigay, matututunan ng kanyang kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Lagi mong hilingin sa Ama, Diyos ko at Ama ko, wag nawang mapagalak ko. Sa atas mo'y makatalima, sa nasa mo'y makasunod ako. Sapagkat nang maramdaman kita, ligaya ng puso ko ang siyang dulot mo. Ang ligayang yaon na di ko nadama sa bagay at sa lapi, napakahirap ng iwaglit at mawala pa. Yan ang masasambit ng mga anak na nakadama at nakakilala at patuloy na nagmimithing kilalanin pa siya. Sapagkat maliwanag ang nasa banal na aklat, hindi masusuri ng hindi dumadama kumikilala sa Kanya. Pinaalam niya ang Kanyang kaalaman at karunungan sa mga asal bata. Pinababatid niya ang Kanyang kaalaman sa Kanyang mga anak na nagsusumakit, nagsusumikap, na siya'y damhin, kilalanin at hanapin. Kaya't kung patuloy niyo itong gagawin, ang naramdaman, ang nadama, o natutunan ng kapwa niyo, kayo man din mangyayari, magaganap ito sa inyo.
Ang may pandinig ay nakarinig. Wika ngang maliwanag, bata ka pa'y may nakatalaga na sa'yo. Nasa loob pa lamang ng sinapupunan ng iyong inay, tinatalaga ka na ng Ama. Sapagkat siyaon ang maliwanag na patotoo, lahat ng mga anak na pinili at nahirang niya, may tinakda ang Ama at tinatakda sa kanila. Kaya't kung nagagalak kayo at matwid ninyong tinanggap ang Ama sa inyong pagtanggap sa Kanya, mapapasalamatan niyo siyang isa kayo sa napili niya. Na sa kabila man ang inyong kung mamasdan ninyo ang mga ginagawa niyo'y kay hirap na at nakakapaghirap na ng katawan. Ngunit katakataka ang mga gumagawa at ginagawa ninyo ukol sa Kanya. Ba't di kayo napapagal? Ba't di kayo nahihirapan? Bakit di kayo nababagot? Bakit di kayo naiinit? Yaon ang matwid na patotoo, hindi tao ang pumili sa inyo. Kaya't kung ang Ama nga ang mismo ninyong tinanggap, mararamdaman ninyo ito, kaya't sa galak ng puso nyo, patuloy kayong nagdudumali, nagmamadali, na ang paglilingkod nyo'y huwag siyang mabigo. Kaya't halina, halina mga mahal, lagi niyong tandaan, mapapalad kayong mga hinirang, mga napiling nakilala at kinamtan niyo'y siya, patuloy niyong tamasahin ang paghahari niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwiran niyang lahat ay walang pagkabula, salita niya'y natutupad, nagaganap sa lupa. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak niya na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay sa buong kaburulan ng Judea. Ang mga bagay na ito, pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Kung makakarinig kayo ng mga kwento ng talambuhay ng taong mga hinirang, kung magkamisan maging sa panahon ngayon, may mga magulang na nagkukwento, ang anak kong iyon muntik nang namatay. Ang anak kong iyan kala ko'y mamamatay. Ngunit hindi siya namatay. Yaw na nga ang pawang katotohanan. Maraming pinagdaanan ng mga hinirang mula sa kanilang pagkabata hanggang sa sila'y magkaisip na kung maririnig nyo't binabaybay nilang mga talambuhay at kwento nila, nung unang buhay nila'y sila'y ganon, sila'y ganyan. Kay hirap ng tinawid, ngunit bakit nakahulagpos? Kay hirap ng dinanas, ngunit bakit natapos? Kay hirap ng mga pinagdaanan, ng mga pinagdadaranan, ngunit bakit natatapos, nakakahulagpos?
hanggang sa itinakda ng Ama na sila'y mapili na mula pa sa sinapupunan ay nakatakdan at nakatalang sila na hanggang sa hindi na nga nila namamalayan kung paano ang pangyayari na sila'y kaisa't nagkaisa ng Espiritu para sa pagtupad at pagtalima sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Hindi ka ba nasisiyahan, natutuwa sa iyong kaganapan sa buhay? Hindi ka ba masaya, maligaya sa nakantan mo? Tandaan ninyo, tulad ni Zacarias, bago'y niluwal ang kanyang anak, nang ito'y nabubuo na at sa pamamagitan ng Espiritu'y nagkaroon sila ng sanggol na matatawag na Juan, naging daan pa ng kanyang pagkapipi. Ngunit sa kabila ng pagkapiping binatang iyon, ng 9 na buwan hanggang sa isilang itong si Juan, anong hiwagat, anong himala na sumulat lamang ng kanyang pangalan ng kanyang amang si Zacarias, siya'y nakapagsalita na sa makatwid, iba't ibang pamamaraan ng Ama ang kanyang hiwaga, iba't iba ang kapangyarihang pinakikita ng Ama sa mga anak niya. Ngunit, sino nga ang may kapangyarihang ganito sa lupa? May kapangyarihang magpagaling ng anumang uri ng karamdaman, may kapangyarihang magpalaya sa pagkakaalipin ng anumang uri ng pagkaalipin, may pagkakapangyarihan na makagawa ng himala at hiwaga, iba't iba ang kapangyarihan niyang taglay. Na pagbubuklod niya ang hindi magkaano-ano, na pagtitiyap na pagsasama niya at na pagkakaharap niya ang mga anak niyang malalayo't di magkakaisa. Kaya nga sa kapangyarihan niya, may pag-alinlangan ka pa ba? Sa kapangyarihan niya, kung mababaybay mo at masusuri mo ang istorya ng mga ninuno niyo, ikaw ba'y isa pa sa may pag-alinlangan sa gagawin niya at magagawa niya? Nasaan naman ang puso mo para sa Kanya? Nasaan ang pag-iisip mo para sa Kanya? Kaya't kung tuwirang kayong mga naririto, ay anak ng Ama na tuwirang hinahanap niyo at inaapuhap niyo siya, alalahanin niyo, baka isa kayo sa napipintong makasama ng Kanyang Espiritu at maging kapiling at maging tagasunod, taga-ukol at taga-patupad. Isa kayo sa napili niya na mula sa pagkabata niyo, hindi niyo alam kung paano kayo hihirangin. Ngunit sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan, bakit nga ba ang walang alam sa kanilang mga gagawin ay may natutunan? Bakit nga ba sa wala silang kabatirang mga kaganapan ay natuto rin sila? Bakit nga ba kay hirap paniwalaan ngunit napatutuhanan na mayroon niyang totoong Ama? Kaya nga, kung lahat kayo ay umaasang may hiwagang mangyayari't ipatutupad sa inyo, ano ang dapat niyong ikatigatig, ikabahala? Ano man ang taglay niyo ngayon? Kayo mismo'y makapagsusuri. Paano kung nakakayanan ang ginagawa ko? Mula nang ako'y kumilala at tumanggap sa Diyos na di ko nakikita. Ngunit napakahiwagang nararamdaman ko'y kaiba. Kaya't kung isa kayo, sa gayon ang naramdaman at gayon ang pag-iisip, magbunyi kayo. Magpasalamat kayo, magparangal kayo. Maliwanag ang patotoo, hiwaga ng Ama'y taglay nitong mundo, kapangyarihan niya'y di malilirip ng tao. Ang gagawin niya'y araw at gabi may mapapakita niya, at ang mga wala sa tao'y kayang ibigay niya. Wala ngang nakababatid ng bawat araw niya. Wala ngang makatatanto ng mangyayari sa buhay niya. Ngunit ikaw taong maliwanag na gumustot nakatanggap sa Ama mo. Laging maganda at mabuti ang asamin mong mangyari, sapagkat kung papaanong mabuti at maganda ang layunin niya sa tao, ang lahat ng kabuti ay layon niyang ibigkaloob sa lahat, sa hindi lamang iilan kundi sa laksang bilang. Kaya't kung ikaw ay nagtitiwala, halika, halika yung lahat. Maninimdim pa ba kayo?
Magdaramdam pa ba kayo? O ito'y papatayin niya, papawiit lilisanin ng katawan, upang mangibabaw kung sino't ano siya, at mapatotohanan, o kay hiwaga ng gawa niya. Kaya magalak nga kayo, magpasalamat nga kayo, mga napilit na hirang niya, na patuloy nagsusumakit, nagsusumikap pa, para tupdin gawin ang kanyang aral, ang atas niya'y talimahin, di ito masasayang, kung mababaybay niyo lamang at tuwiran niyong mananamnam, mapakaginhawa ng inyong kalobang kanyang binibigay, napakapayapa ng kaisipan sa inyo'y daranasin, anuman ang inyong tinatawid, saan man kayo naglalakbay, anuman ang inyong tinatahak, bato man ay hinahawi upang kayo'y makadaan, tinik man ay binubunot upang kayo'y wag masaktan, dilim man ay hahawin upang kayo ay tanglawan, upang maghari sa inyo ng tuwiran, ang di nyo nasisilayan, ngunit sa puso nyo't kaisipan, nanahan na lubusan. Amang walang hanggan, kay buting ang tunay, ikaw kayong lahat, anak na minamahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran, buhay nyo'y sa Ama, nagmulayaan, ilagak nyo't pangalagaan, niyang lahat kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Kung ika'y hinirang niya, paano mo sinasabuhay at tinutupad ang kanyang pag-aatas sa iyo? Magbunyi ka, magpuri ka, kapag sa iyong araw at gabing lumilipas, at sa mga susunod pang panahon na nabubuhay ka, ang pagsusumakit at pagsusumikap mong sa kanya'y tumupad. Tandaan mo anak, walang sayang, walang masasayang, lahat ng binata, lahat ng tiniis, na yung tinaglay alang-alang sa kanya, may araw ang takdang paglaya. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Tulad ni Zacarias, anong kasalanan niya kung siya ay tumawa at parang di naniniwalang mabubuntis pa si Elizabeth? Magdadalang tao sa kanyang edad ng tigang na tuyo pa, sa kanyang edad na kung wawariin ng tao sa panahon ngayon ang salita'y baog, ngunit may baog ba sama? Hindi nga ba't ang baog ay mapapanauli niyang manariwa at upang makabuo sila? Yaon nga ang dahilan sa kanyang walang kabatiran, napipi ang bibig, hanggang sa sapitin ng araw na ang anak ay masilayan at matupad ang paglaya, na itakda ang ganap, nagalak na matwid na tinanggap. May binabatabaga kayo, nagbabatabaga kayo, huwag niyong isipin ito'y parusa, huwag niyong isipin ito'y pagpaparusa, kundi pagpapatibay ng Ama, na kung kayo'y magtitiwala sa Kanya, may tutok din may gagawin siya, na sa inyong dinaranas ay makalalaya rin, na sa inyong pinagdaanang di lumimot sa Kanya, siya pa rin ang nangibabaw at nagtagumpay sa inyong buhay. Tatanggapin nyo rin ang tagumpay na nakalaan, at kayo'y masisiyahan, galak sa inyo'y mangingibabaw, ipagsisigawan nyo, buhay ang inyong tinatawagan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Si Juan Bautista na nauna sa anak ng Ama upang magsiwalat at maglahad ng marapat at matumbok ang matwid, matahak ang dapat. Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Mula sa mga gawa ng apostol.
At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabautismo. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagapag-alis man lang ng panyapak." Mga kapatid kong minamahal, mula sa lahi ni Abraham at ang mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Maliwanag nga ang patutuo, naghayag at nagpatupad ang Ama sa dapat. Inuna ang anak, sinunod ang mga lingkod na piling marapat na magiging dapat. Kaya naman ang mga apostol na naturingan silang naglahad ng pagkatapos na bawiin ang pagkakatawang tao, subalit ang Espirito'y di nawalay, di namatay, nabahaginan silang lubos, pinamahagi naman nilang lubos, ngayon magpahanggang ngayon at susunod pang panahon, di sayang di masasayang ang mga nakaraang sakit at dusa man, ligalig ng buhay di naganap sa kanila, hirap ng katawan, napahirapan man sila, nadama ng katawan na pagkusba, hindi kailanman, sapagkat walang nalapnos, walang nasakitan, sila'y nagaanan, sila'y nasiyahan, sila'y tumupad, sila'y tumalima, sa iba't ibang dagok man ng kanilang paglilingkod, tumalim at tumupad, sumunod na ganap, hanggang matapos ang kanilang takda, na sila'y matapos din at mawala ang buhay. Isa ba kayo sa tumatalima, na nagsisikap at nagsusumakit tupdin, ang layunin at lasa ng Ama ay lagi niyong ninanamnam, ang matamis na pag-ibig niya, ang liwanag na dulot niya, na kung papaano'y inyong malalasahan ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung totoo, dakila at tapat ang Diyos, ano naman sa palagay nyo ang gagawin niya at magagawa niya pa? Inyong pakinggan mula sa aklat ni Isaias, mga salaysaying kwento na pawang katotohanan, na nabaybay ito't naisiwalat dahil sa kaganapan. Sa mga nasilayan nitong si Isaias, sa mga niluwal ng Espiritu sa kanyang bibig, upang magsiwalat, magtala, at mayulat sa lupa. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili niya ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang inatas, sintalas ng tabak. Siyang sa aki laging nag-iingat. Ginagawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay.
gayong binuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat na mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sino nga ba ang inatasan na di binahaginan ng kakayahan? Hindi pinabatid ang dapat, hindi binigay ang tumpak. Sino nga ba ang sumunod na hindi nila nakayanan ang pagsunod at pagtalima na sila'y nagupo ang katawan? Sino nga ba ang nanimdim na kanyang mga lingkod na di niya inaliw at di niya binigyan ng kasiyahan? O aking mga iniibig, sino nga bang tagasunod at sa kanya'y susunod na tuwirang pababayaan at di niya lilingapin? Sasaktan ng damdamin, pahihirapan ng katawan, gayon nga ba ang Ama kung ito'y kilala nyo? Hindi nga siya gayon at di niya ito gagawin. Nasasakitan na hirapan ng tao, tao na rin ng may kasalanan. Hindi kasalanan ng Ama, wala siyang kasalanan kahit ano. Ngunit tao, anong pagkakamali na di batid at nalalaman? Lahat ay alam niya. Batid kahit kalit-litang bahagi ng katawan ng tao, nasusuri hanggang loob kung ano ang humihina, kung ano ang nawawala, kung ano ang nagkakasakit, at kung paano nagkasakit. Halik kayo, mga iniibig ko, na tapat na pinakikisuyo sa inyo. Espiritu ay nakikita ang gawa, ngunit siya'y kailanman hindi ninyo masisilayan. Suriin nyo sa katawan nyo, suriin nyo sa pagkatao nyo. Ano na nga bang naidulot sa inyo? Ano na ang tinamasa nyo? Ano na ang nakamtan nyo? Ano na ang pagpapala nyo? Ano na ang higit pang mararamdaman nyo pa kung patuloy kikilala, patuloy dadama, at patuloy tatanggap sa di nyo makita? Ngunit tapat kanino man, maligaya ang puso ng tatanggap sa Kanya. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Magpuri kayo at magsaya kung sa kabila ng ang katawan ninyo ay kung dati kayong mataba, pumayapayat kayo, ngunit ang katawan nyo hindi nawawala ang lakas. Kaysa nananahan ang katawan ninyo, ang nawawala na may lakas. Magpuri kayo, magala kayo sama, kahit kayo tumatanda, ngunit hindi nahahalata. Magpuri nga kayo, sama ay magbunyi, yaw ng patotoo, iba ang gawa ng tao, iba ang gawa niya. Nakikita nyo ang lahat ng bagay, ngunit ang ginagawa sa buhay nyo, kayo mismo ang makakaalam. Makikita nyo at mahahawakan ang lahat ng bagay na inyong makikitang mahahawakan at maaabot. Subalit, ang gawa ng Ama, hindi nyo mahahawakan, ngunit ang salita niya ay mapanghahawakan. Kaya't kung kayo mismo ay nadarama ang totoo, ligaya ng puso nyo, ay umaapaw ito. Kayo mismong magpapatotoo, kay saya sa piling ng Espiritu Santo. Kaya araw at gabi, magmimithi ang taong lumalakas, sumisigla, ang pananalig, pananampalataya, ang katawan, sa kabila man ng kayamanan ay hindi pa nakakamtan, sa kabila man ng bagay ay hindi umaapaw, sa kabila man ng lahat na pinagdaraanan, nakikita, nararamdaman sa pagkatao, sa buhay ng tao na kumilala at tumanggap ang kaibang gawa ng Ama. Magalak nga kayo, magbunyit magpasalamat, sapagkat
Walang kakayahan ng tao na ibigay ito, ngunit ang Ama, lahat ay kaya niya para liwin, pasayahin, palakasin, pasiglahin, pagalingin sa inyong karamdaman at kayo ay buhayin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag para sa'yo at ikaw ang tumanggap at sa'yo ibinigay, kahit anong gawin mong pamamaraan at gustuhin mo bilang tao, ipamigay mo yung binibigay sa'yo babalik at babalik pa rin sa'yo ang para sa'yo. Tandaan ninyo, mga mahal ko, kapag para sa inyo at sa inyo ibinigay, kahit na sa inyo'y nawala at ito'y hindi nyo makita, babalik at babalik pa rin sa inyo. Ngunit kapag hindi para sa inyo, nasa inyo man at nahahawakan nyo at naibalik sa inyo, mawawala at mawawala pa rin ito. Isang kasaysayan, isang pagsusuri, ang ngayon itinindig at tinayo dito. Inyong pagnilaya ng istoryang ito. May katanungan ako kahapon. Hindi ko po ito kinukwento dahil kung ako lang, ayoko pong nagbabahagi ng mga ganyang napakahirap paniwalaan ng tao Subalit ito po dinaratal sa akin, ibahagi ko. Si Mother, may nagbigay sa kanya ng La Germania. Sabi niya, hindi ko naman po kaya magagamit po. Gusto mo ba? Baka ka kung may pagbibigyan ka pang iba, sa iba mo na muna ibigay. Hanggang sa, sabi niya, hindi po, sa inyo na po. Nalimutan ko na po ngayon yan. Nawala na po sa diwa ko yan. Ngayon po, yung anak ko, mangungupahan sila ng apartment, lilipat. Sa isip ko pa lang, tatawagan ko siya. Papaalala ko. Hindi na po ako ang tumawag sa kanya. May miss call siya sa akin. May text pa. Apo, papadala ko ka sa iyo. Naku, nakakaya naman ka ako. Ikaw na nagbibigay, ikaw pa magpapadala. Dinala po dito ako na may wala. Ngayon, sabi ko, pagdating ko, anak, huwag ka na akong bumili ng kalan. Yun na lang sa atin, dito sa luma. O kaya, ito na lang kako. Sabi ni Mother, apo, ibigay mo na lang sa kanya, sabi niya. O sige kako, yan na nga lang, para hindi na palit-palit. Kasi kako, yung kala namin baka hindi nga kumasya rin yan. Pagdating po doon, naku, hindi kasya sila Germania. Ipinasok na po yun nilalabas na yun. Pagdating ko, masikip ka ako, baba mo uli. Doon sa kanila, doon natin padala. Pagdating doon sa lilipatang bahay, masikip. Tawag ako kay Mother. Mother, baka may pagbibigyan kang iba doon. Masikip sa amin, masikip din doon sa kila Abi, sabi ko. Wala po ka akong alam, naku. Sabi ko sa isang anak ko, anak, sa'yo, mga kontento na ka ako din naku. Si Jessa lang maiwan mahirap linisin yan Baka mapabaya, nakakaya pa kay Tita Marisa, sabi niya. Wag na po babaya mo na yan mama. Di ko gusto yan, mahirap linisin yan, sabi niya. Eto na po kaninang madaling araw, alas 3:15, halatabo ba akong puyat? Natulog ako yung alas 11 lang naman. Siyempre po maghahakot na sila. Teka nga muna kako. Sukatin mo nga kako yan. Sinukat, kahoy lang pinanukat. O halika kako sa kusina. Sukatin mo nga. Hanggang saan kako. O sika, yung lapad nga kako, sukatin mo ulit. Sige kako. Kasya, pasok nyo, palit. Talaga kako. Akin pa rin yan. Mga minamahal na kapatid, nangusap ang Espiritu. Anak, puti iyan, puti. Sabi niya, puti. Sino ba ang kalinisan? Ano ba ang kalinisan? Ano ba yan? Masdan mo 4 na burner.
na sulok ng daigdig eka. Ang liwanag ko ay nag-aalam, nag-aapoy. At ang kalinisan ko'y taglay. Bakit hindi matutunan at mawawaan ng tao? Yan ay para sa'yo tadya yan. Talaga pong para sa akin, dahil kasya pala ako. Buhay bang Diyos! Mga minamahal, kuminsan kaawaan ka ng tao. Pero hindi nila alam, ang Diyos sa akin naawa. Hindi ko kailangan maawa sa akin tao, dahil kapag naawa sa akin tao, may magtatawa lang hinahatulan. Pero kapag ang Diyos ang naawa sa'yo, kumikilos. Paano naman niya ibabagsakan la Germania? Gagaling ba yan sa langit? Babagsak. Chismis na naman ako noon. Naku, eka, mga ano niyan, eka, puro bigay puro bigay. Puro bigay. Alam niyo po, sabi nga ng pamilya ko, para eka kami hindi na makalakad sa daan, para kami ekang napuputulan na ng ulo ng tao. Kaya naman mama, nagsisikap kami Pero, alam niyo po, sabi ko sa mga anak ko, pabayaan niyo na lang kako. Kung ano man ang sinasabi ng tao, matwid kayong lumakad dahil wala tayong ginansyong tao. Dahil hindi pa ako lumapit kanino mang tao, bigyan mo nga ako niyan, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako niyan. Dahil wala pa akong sinulatan, ni tinawagan, ako'y padalhan mo nga ng ganyan, padalhan mo ako ng ganon, at pahingi nga ako nito at gagamitin ko ang aking pangalan. Wala pa ako kakong ginamit ng ganyan. Hindi po ako nagsisiwalat ng ganito para magmagaling sa inyo. Ngunit di ko po alam ba't ito nilalabas ng bibig ko Pagkakataon na po siguro para naman ang sarili ko kung magkami sa mga ngatwiran ako. Sabi nga ni Pablo, may pagkakataong kailangang mga twiran kabilang tao. Dahil tao ka Si Kristo po walang katulad. Nag-iisang Diyos ng katotohanan. Kaya sabi ko sa Kanya, Panginoon ko at Diyos ko, hindi kita kayang tularan. Kaya kapag sinasabi mo sa bibig ko, ang ako'y ako nga, pag naririnig ko at napapakinggan ko yung mensahe, ako po'y nangingilabot at natatakot. Ayaw ko pong magmagaling. Ayaw ko pong ako'y may ako nga. Ayaw ko po ng ganon. At baka ako'y parusahan mo. Bakit mo sasambitin? Konstansya, baybayin mo ang aral at salita ko. Kung ito'y sa iyo't katang isip mo, dapat hindi nakarima. Diyan nyo po mapapagtanto ang salitang banal. Kailan may hindi kayang malulusaw at hindi kayang liripin inuman. Ngayon, kayo, hindi ba kayo natatakot kung gagawin yung istorya ang Diyos sa buhay ninyo? Para lang kayo magmagaling at magpasikat sa kapwa nyo? Para lang kayo itaas ng sarili ninyo? Hindi po nakakatakot ang mawala ng pera. Dahil sinubukan ka. Pero, kung ika'y natatakot sa pera at mawalan ka ng pera at mawalan ka ng bagay, sa Diyos di ka natatakot. Ang lahat ng kinatatakutan mong yan, kaya niyang alisin at tanggalin sa'yo dahil siya'y hindi mo kinatatakutan. Subalit unahin mo siyang katakutan, ang mga kinatatakutan mo ipapawi at paparang niya. Ang lahat ng bagay na makakamtan mo hindi mo nalalaman, ngunit siya alam niya sa araw-araw kung anong nakahanda niyang ibigay sa iyo, kung anong nakalaan para sa iyo hanggang sa habang panahon na bubuhay ka, kaya't hanapin mo lang, masusumpungan mo ang lahat ng ito. Mga mahal, maliwanag ang katotohanan. Subalit napakahirap magpahayag at magpaliwanag sa mga taong bulag at bingi. Napakahirap magulat sa mga taong patay. Patay sa katotohanan. Bulag sa katotohanan. Bingi sa katotohanan. Isip at damdamin ay pagkatao lamang. Sapagkat ang mabuti ginagawa nilang masama. Ang tama'y ginagawa nilang mali. Ngunit kapag nasa sanlibutan ka, mali na, tama pa rin para sa'yo. Hindi na tama, tama pa rin para sa'yo. Ngunit ang ama'y iba, ang espiritu'y iba. Kaya't matwid na hanapin ang para sa Kanya at ipagkakalob niya ang mabuti para sa inyo. Mga mahal, tandaan ninyo, kung gagawin mo lamang ang iyong ginagawa dahil gusto mo at gusto mong magmagaling, mahihirapan ka. Subalit kung ang pinagagawa ng Amay, tutok din mo't gagawin mo kahit mahirap, siyang kagaanan. Dahil sa pagtalima mo, siyang kaakibat mo, siyang karamay mo,
siyang kahalilip ay galak ang dulot sa iyo. Mga minamahal ko, maraming bagay na dapat isiwalat, maraming kaganapan na dapat ipahayag, ngunit may takda ang lahat. Pakatandaan ninyo, ang bawat naglingkod, may mga istorya sila sa buhay. Kung katulad nitong si Isaias, hindi ito naisiwalat ng buong istorya ang mga kaganapan ng buhay niya. Ilan lamang sa mga napiling ito ang naitala sa banal na aklat na ito. Ang lahat ng istorya at kaganapan sa Kristo'y gayon din. Hindi lahat ay natupad at naganap, ay naitala. Hindi lahat ng nangyari naganap na naitala, sapagkat marami ang kaganapang hindi naitala. Gayon din ang mga ginampanan ng mga lingkod. Hindi naitala at hindi maitatala lahat, sapagkat napakahaba, napakaraming istorya. Katulad, halimbawa, kung nabuhay ka ng 25 taon, nasa 25 taon na mula nang naglingkod ka, 25 taon kang pinaglingkod ng ama mo, 30 taon kang pinaglingkod ng ama mo, suriin mo yaon, may tatala mo ba sa isang Biblia lamang? O kahit na 5 taon ka lang naglingkod, bilang isang tao, sa araw-araw na may sinasabi ka, sa araw-araw na naglilingkod ka, may tatala mo ba sa isang libro lamang? O tao, magnilay at magbulay kayo, magtanto kayo sa tinuturan ko. Ganang pagkatao, di mababaybay ito. Ganang katao ay di masisiwalat sa inyo. Ganang tawa nung karunungang gawin ito. Ganang tao walang may babaybay, may sisiwalat. Kaya't ganang hindi nyo nasilayan na itura ng dapat na baybay ang lahat, na hindi man katuparan pa, babaybarin pa rin sasambitin. Tao, alam nyo ba ang mangyayari at magaganap sa susunod pang panahon? Hambing sa gulong, para lamang kayong nasa daan, na paikot-ikot habang nabubuhay. Naroong sa itaas, naroong sa ibaba. Ang pangyayari sa buhay ng tao ay para lamang panahon, pabago-bago at may pagbabago. Kaya't ang matuwid na kumikilala at nakakakilala sa Ama, tuwiran nilang nanamnamin ang handog niya, pahahalagahan kung sino't ano siya, sapagkat siya'y maliwanag, ang kapangyarihan di napaparam at di mamamatay magpakailanman. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sama po natin sa panalangin si Father Jess. Nakakumpay na naman. Ay, bakit na naman? Halika nga dito. Kaya nga, mapakahiwaga ng Ama. Halika, halika, halika. Halika, dali, halika. Bakit? Kang iiyak ha. Iiyak na. Ay, iiyak. Kang iiyak ko. Huwag kang iiyak. Bakit? Oo. Kang iiyak no? Ang bait. Pili ka na doon. Dali. Buha ka doon. Buha. Kung mabuti ang loob nyo at may pag-ibig kayo, baka sabihin nyo, Ama, kahit po siguro ako'y magbigay na lang ng magbigay kung anong meron ako, wag lang ganito. Magkamisan, napakahirap isipin, wika ng tao, ngunit kay dali naman kung kayo'y tatanggap lamang. Napakahirap gawin, ngunit ang totoo, kay daling gawin kung kikilalanin lamang. O tao, magbulay kayo sa bawat pinatutupad at pinakikita ko sa inyo. Kung may pagtatanto kayo, masusuri nyo at malilirip ang dakong ito. Ngunit wala kayong sinusuri kung magkamisan,
Mga ibang nagtutungo sa dakong ito, pagkatao't katauhan lamang ang tinitingnan at minamasdan. Hindi nga nila matarok maabot kung ano ang gawain ito, kaya't di nila malirip kung ano ang dapat tukdin at gawin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alin ang mahalaga, bagay sa lapi o buhay? Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang Espiritu'y gumagamit sa mga tao. At ang tunay na Espiritu ang naghahari. Nababaybay sa diwa nila kung anong dapat partisyon. Kung paano ang gagampanin o gagampanan. May pinaglalaanan lagi. Ganyan ang Ama. Laging may pinaglalaanan siya at may nakalaan. Kaya hindi siya natitigangan, hindi siya maubusan. Laksamang bilang ang nilalang. May nakalaan siya at may nakalaan pa rin. Bawat araw may nilalaanan. Alam kong may magagawa ang Ama, kaya't huwag kayong manindim. Sa buhay nyo'y huwag mahirapan ang isip at damdamin. Kung tunay kayong sama, makikilala nyo pagkilos niya, mararamdaman nyo'y pag-ibig niya, matatanto nyo kung sino siya, mararamdaman nyo ang wagas na pagmamahal niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Tawagin mo si kapatid na Lourdes. Mahal na kapatid, tumayo ka nga. Welcome from Japan. Ang isang alagad. Tignan nyo ang mga alagad gumaganda. Dapat pala, before and after. Tumayo ka nga doon kapatid, huwag ka nang mahiya. Sinong nakakita sa kanya nung unang dating niya rito? Kahit na siya'y Japan, ang pinanggalingan. Ngayon, tumatanda ba bumabata? Maglingkod na kayo! Kahit anong paglilingkod, mithiin ninyo, hindi lang sa ganito. Maraming paraan na mapaglilingkuran nyo ang kapwa nyo. Maraming paraan para maglingkod kayo. Napakaraming pamamaraan ng Ama para makilala nyo siya. Oh, tumatanda ba bumabata? Ilang taon ka na kapatid? Ay, senior na pala siya. Ilang taon ka ng lingkod? 7 taon. Dapat tumanda ka sa 7 taon eh. Bumata pa, no? Kaya may tumatanda bang mga lingkod? Ba't ayaw niyong maglingkod? Maglingkod kayo! Sa iba't ibang pamamaraan, mithiin niyong makapaglingkod. Hindi masayang ang buhay niyo. Hindi nakakapaghirap ang maglingkod. Hindi nakakatakot ang maglingkod. Ang nakakatakot, iwanan ka ng Ama. Alam kong may magagawa. Tuturuan kayo ng dapat niyong gawin. Saan mo ba gustong maglingkod? Dumuon ka. Basta totoong paglilingkod ang gawin mo. Para maramdaman mo at mapatotohanan ang Ama mo buhay mo, ang Ama mo lakas mo, ang Ama mo sigla mo. Alam kong may magagawa ang Ama.
Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat pinika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Maaari ka bang mamili sa paglilingkod mo? Maaari mo bang piliin kung anong gusto mong paglilingkod? Kung saan ka tinatalaga, gamitin mo sa mabuti. Gawin mong totoo. Sumunod ka sa tama. Itumpak mo. Sa gayon, walang mahirap. Dahil kapag ika'y totoong lingkod at totoong naglilingkod, tatandaan nyo, aapuhapin, hahanap-hanapin nyo, dahil masaya, maligaya kayo. Ngunit, kung di nyo naramdaman, at walang buhay na patotoo sa inyo, na naiba't nagbago, damdamin nyo't puso nyo, mahirap ngang paniwalaan. Subalit, kapag kayo mismo ang nagpapatotong masarap, kahirap malimutan, kahirap ipanaig ay sarili lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte nyo naman yung bamayang gabi. Oo, alam ko, dagdagan ninyo. Marami na ito ano? Para naman, matuwa rin ang mamayang gabi, ano? Parte mo yung mamayang gabi. Cecilia, itabi mo ito. Sige pa. 12 lang, 12. Sino kaya ang mapalad na babahaginan? O sige anak, hindi ito pan-display, ano? Ng panahon ng pagkakatawang tao, marami ang ginawa ng Kristo. Nang namatay na sa pagiging espiritu na muling nagbalik, marami ang ginawa ang Kristo. Ilan sa baybayin na kung pagninilayan, ang patay ng Kristo ay tumutupad pa rin ito. Kung papaano kay San Pablo bilang pagpapatotoo na may kapangyarihan, na bulag ang mata, na silayan ay liwanag, tinutuligsa siya, nagbago siyang ganap, nang mapatotohanang, sino ka, Panginoon ko? Kung papaano nakapinid ang pintuan ng mga apostol, nakapasok para sabihin, Tomas, halika, ipasok mo ang mga daliri mo sa aking palad. Kung papaano, kung sandako, ang mga apostol ay tumutupad,
nagpapakita ng hiwagat himala sa taglay nilang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu. Noon natupad yaon, ngayon ba'y lilipas na't di na magaganap? Noon ngayon at magpakailanman, hindi lumilipas, hindi kukupas ang paghahari ng Ama. Tutupad at gaganap sa mga nagtitiwalang tapat. Tutupad at gaganap sa mga tumatanggap. Tutupad at gaganap sa mga nakikiisa, nakikibahagi sa Espiritong di nakikita. Tutupad at gaganap sa mga nakakadama. Tutupad at gaganap sa mga kinikilala. Yaong kapangyarihan ng Ama, di man nila masilayan ng mga mata. O tao, magnilay at magbulay kayo. Magtanto kayong lubos, suri ng wika ko. Kung magkagayon at kumikilala kayo, ano ang layon nyo sa mundong ito? Kagalingan lang baga ng inyong pisikal na karamdaman? O naway isama na ninyo ang kagalingan ng inyong kaluluwa upang patuloy sumiglat lumakas ang espiritu nyo at maramdaman nyong may Ama kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Walang magdaramdam. Baka hawakan mo yan. Walang magdaramdam kung saan pinalalapit. Doon lamang. Naway mapahalagahan ninyo ang di bagay na kaloob sa inyo, subalit higit pa sa bagay kung susuriin nyo. Tamang sinasambit, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan, ngunit kung walang larawan, walang nagkatawang tao sa mundong ibabaw, baunin mo. Bigay mo sa anak mo yan. Angkinin mo ang kagalingan mong ganap. Walang selosan ha. Walang pagdaramdam ha. Kararating lang kanon, ngayon lang yun, binigyan agad. Walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Ang wika nga'y kung naliwanagan ka, tatanggap ka. Kung nakatanggap ka, makadarama ka. Kung nakadarama ka, sasaya ka. Kung sasaya ka'y liligaya ka. Kung maligaya ka, buhay ka na. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, naway tanggapin yung maliwanag ang paghahari ng Ama. At makamtan ninyo ang marapat. Pahingin isa. Sabi ng hindi Katoliko, niyuyukuraneka nila ang mga toys. Hinahaplos-haplos nila yung mga rebulto. Hindi nga humahaplos sa rebulto. Sa pera naman, haplos ng haplos, sinasamba. Ito. Sumayin yung kapayapaan. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sinong higit na makasalanan
ang mapagparatang mapagbintang o tumutupad ng walang pagkaimik na lang. Tumatalimang walang imik, sumusunod na di nagtuturan. Pagharian kayo, sapagkat hindi na ito iba. Ganyan na rin ang pangyayari ng mga ninuno nyo. Tuligsaan, hatulan ng hatulan. Suriin mo, ilan kaya ang makatotohanan. Pagharian kayo, o taong mga mahal ko, magbulay at magnilay, magtanto kayo sa bawat binigkas ko. Walang Diyos na bababa sa inyong harapan para magwika, halika anak ko, buhay ako sa iyo. Subalit ang Espiritu sa inyo, sa tuwin ay sasambitin, kumilala kayo, matatanto nyo, may Diyos kayo. Nek karameneyahanam, may nek karanemneyan, hatcharayamaya, nek haleya karamaya, ho haleya karamaleya karamane, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Pamigay nyo, hindi kakasya. Kaya, piliin na lang kung sinong gutom. Ganito po yan. Yung hindi po pagkasyahan noon, yung meron ni Re, yung wala nito, meron noon para kahit papaano ay makapawi ng gutom. Magpasalamat po tayo, pagpalain nawa ang mga nagpapakain na ito sa inyo. Wag nawa silang malugi, kundi mag-multiply, mag-interest, siksikin ang kapalit ng kanilang nilagak ay humigit sa kanilang handog. Pagpalain kayo, may gawain pa po mamaya. Kaya, may mababait po kayo, no?